Magandang araw mga kapolitika. Ating panoorin itong video ni former spokesperson Harry Roque tungkol dito kay Dilima at kay Trillanes kasi sumabog talaga siya sa galit. Panoorin natin ang video mga kapolitika. At maya-maya ay gawan natin ng reaksyon itong kanyang mga sinabi. Hoy, Trililing! Ako ni minsan hindi nakipag-usap sa mga Chino. Nung panahon ni Presidente Duterte, ni minsan walang teritoryong nawala. Pero ikaw, ilang beses ka nagbalik-balik sa China, ang resulta, nawala sa atin ang Scarborough Shoal. Huwag mong kakalimutan, Trililing. Matapos na ikay magbalik-balik sa China, hindi lang nawala ang Scarborough Shoal, nagsimula na ang problema natin sa Pilipinas. Na para bagang binaliwala na ng Pilipinas ang ating mga pag-aangkin sa karagatan at isla. Ikaw ang pumasok sa secret agreement. Sa katotohanan, ibubulgar na sana ni Senate President Enrile nung siya ay nasa Senado ba kung ano pa yung pinasok ninyo. At ang patunay niya, isang ambassador, si Ambassador Brady. Trililing, ikaw ang pumasok sa secret agreement. Ikaw ang namigay ng teritoryo. Ikaw at ang Pangulo mo ang dahilan kung bakit nawala ang Scarborough Shoal. Bakit mo sasabihin na nagkaroon ng secret agreement ang Presidente Duterte? Walang teritoryong nawala kay sa Pilipinas ng panahon ni Presidente Duterte. Ikaw ang pumasok sa secret agreement. Kaya nga, sinasabi, no, dapat linisin muna ang tungis mo sa muka dahil putik ang nasa muka mo dahil nawalan tayo ng teritoryo at hindi pa natin alam kung ano pang pinagkasundo mo sa Chino na dahilan na ngayon talagang walang tigil ang kanilang pag-aangkin pati na sa Ayungin Shoal. Pati ba yun pinamigay mo? Sabihin mo kasi yung totoo. At sana nga, dahil 100 years old na si JPE, sana habang narito pa siya, ibulgar na niya kung ano ang mga kasunduan na ipinasok mo. Ikaw ang managot. Ikaw naman drag queen. Hindi ka palusot. Kaya naman ikay nakalaya. Ang kanta is For Mom with Love. At alam mo na ang ibig sabihin yan. Mom. Dokumentado na yan. Kaya tumahimik ka na. Nakalaya ka na. Mabuhay ka na ng matiwasay. At wag nang pakialaman ang wala ka namang kaalam-alam. Dahil pagdating dito sa usaping nito, COMELEC ang iyong specialization, hindi international law. Habang ikay naninira, akala mo makakalimutan ng tao na hanggang ngayon, akusado ka pa rin sa pangangalakal ng pinagbabawal na gamot. At ikaw naman, Mr. Justice, ano na naman yung sinasabi mo na pinimigay na naman ang karapatan natin ng Presidente Duterte? Unang-una, walang soberenya dyan sa Ayungin. Yan po'y kabahagi ng Exclusive Economic Zone. So yan po ay sovereign rights lamang. Pangangalap at pakikinabang sa tanging yaman. Yan po'y economic rights. Wala pong soberenya yan. At ang ating sovereign rights, nakasaad po yan sa UN Convention of the Law of the Sea at doon sa desisyon ng tribunal. Ikaw nga, Mr. Justice, ang sabi mo, dapat conciliation eh. Mali nga yung sinasabi mo. Ako yung nagsabi na dapat binding arbitration. Nakasaad po yan. Yan ay nasa lectures ko sa MCLE at ikaw naman, ang sinabi mo na conciliation sa iyong talumpati sa Ateneo de Davao. Wala pong soberenya dyan sa Ayungin Shoal. Huwag natin linlangin ng taong bayan. Wala tayong titulo dyan. Economic rights lamang na pangangalap ng tanging yaman. Ano bang ibig sabihin na pinalibog yaang Sierra Madre dyan sa Ayungin Shoal? Well, alam nyo po, sa UN Convention on the Law of the Sea, wala pong provision na palibasa, meron tayong economic rights, and may karapatan tayo magkaroon ng naval station. So, ang nangyayari po, yung Ayungin, dahil sa Sierra Madre, ginawa nating naval station, yung bulok na barko dyan. Hindi po talaga totoong barko yan. Dahil sa maritime law, ang barko umaandar ng sarili. Hindi na po umaandar yan. Yan po ay bulok na linubog natin at by legal... Okay, so yun yung naging sinabi ni former spokesperson Harry Roque dito kay Dilima at kay Trillanes.
So nagkaroon ng history itong si Harry Roque dito kay former Senator Laila de Lima, na kung saan is idinadawit at naging throwback itong kaso ni de Lima dito sa kalakalan ng droga dito sa Bilibid, mga kapolitika. Okay, at kasi itong si de Lima, di ba, lagi siyang may comment at talagang against siya dito kay former President Rodrigo Roa Duterte. At actually nung mga nakarang buwan is nagpahayag nga ng suporta itong si former Senator de Lima dito kay Pangulong Bongbong Marcos, dahil itong si Bongbong Marcos is hindi umano nag-intervene or hindi siya nakialam sa proseso ng batas, kung kaya nakalaya itong si former Senator de Lima dito sa kanyang kaso sa droga. Kasi doon sa ating previous video is napag-usapan natin na almost 7 years na nakulong itong si de Lima dahil sa kaso ng droga. At in fact, yung mga akusado nga na doon sa mga inmate doon sa Bilibid is si de Lima ang tinuturo na utak ng kalakaran ng droga dyan sa Bilibid. So yun ang throwback ni spokesperson Harry Roque, na kung saan sinasabi niya na wag na lang makialam itong si de Lima at manahimik na lang sa kanyang buhay kasi nakalaya na nga siya. Ibig sabihin is binigyan siya ng pagkakataon. At dito naman kay Trillanes, talagang binulgar itong si Trillanes, na kung saan is naging backdoor o mano nitong West Philippine Sea or yung Scarborough Shoal. Kasi nung time daw ni Duterte is hindi daw nawala itong Scarborough Shoal, at yung mga sundalo is isang beses lang nagkaroon ng pambobomba ng water canyon dyan sa West Philippine Sea, at hindi na nasundan kasi sinabihan ni former President Rodrigo Roa Duterte itong Chinese President, na kung saan is wag nang ulitin kasi ibang usapan na yun. Also, ibig sabihin is nagbanta itong former president dito kay Chinese President Xi Jinping, kung kaya nga merong gentleman's agreement na tinatawag itong si Harry Roque, na kung saan is merong verbal na usapan itong Chinese President at former President Rodrigo Roa Duterte na hindi na or maging status quo yung sitwasyon ng West Philippine Sea, or ibig sabihin walang gagalaw, walang ginagawang improvement. And actually may nakita rin akong video doon sa video ni Harry Roque, na kung saan sinasabi niya na meron umanong repair na ginawa itong ating mga tauhan, itong Filipino Coast Guard diyan sa BRP Sierra Madre, pero hindi tulad ngayon na kung saan is binabandera or isinasa publiko talaga ng mga Coast Guard para uminit yung tension dyan sa West Philippine Sea. Nung panahon daw ni former President Duterte is meron man namang mga repair na ginagawa yung mga Filipino Coast Guard, pero palihim. Kasi kung hindi daw ni-repair yung BRP Sierra Madre is matagal na daw yung lumubog or nabulok dyan sa Scarborough Shoal. So itong sa Ayungin Shoal. So itong BRP Sierra Madre is isa pala itong naval station. Okay, kasi ang sinasabi dito ni Harry Roque is economic zone itong West Philippine Sea, na kung saan is mutual na mangingisda itong mga mangingisdang Pinoy at Chinese. So ibig sabihin equal yung rights dyan sa West Philippine Sea. Wala daw tayong titulo dyan. So may point itong si former spokesperson Harry Roque sa kanyang sinabi dito sa issue ng West Philippine Sea. Okay, and ito nga si Trillanes, ang sabi niya, may buwelta siya kanina doon sa balita, ang sabi niya is fake news daw yung naging backdoor na siya yung nagbenta ng Scarborough Shoal. And in fact, sabi niya na panalo daw yung arbitral ruling dito sa 2016 kasi nga inakyat sa UN arbitral ruling itong kaso ng West Philippine Sea. Pero ang masasabi natin dito mga kapolitika is itong papel kasi itong inilabas ng United Nations na itong West Philippine Sea is sa Pilipinas daw. Pero sino ang tanong doon is sino ang mag-i-implement nung inilabas nila na desisyon, na konklusyon na kung saan is itong West Philippine Sea is sa atin. Wala naman silang mga authorities, wala naman silang mga sergeant at arms na ipapadala dyan sa West Philippine Sea kasi dagat nga yan, di ba? So ibig sabihin is kasi China yan, wala namang bansa nakakalaban sa kanila kasi isang isang makapangyarihang bansa ang China. So sino ang kakalaban sa kanila, 'di ba?
So, ibig sabihin, totoo talaga itong sinasabi ni Duterte na yung West Philippine Sea, yung naipanalo sa arbitral, yung isang papel lang at wala namang authorities na mag-implement nung papel na inilabas ng United Nations at hindi nga ito kinikilala ng China. So, ang tanging paraan lang talaga para magkaroon ng peace dyan sa West Philippine Sea is magkaroon ng diplomasya o yung pag-uusap. Kasi ang sinasabi ni Harry Roque na tama nga naman itong hindi tumutupad ang Pilipinas dito sa napagkasunduan na gentleman's agreement na dapat is walang repair na gagawin dyan sa BRP Sierra Madre. Kung meron man, siguro palihim lang katulad nung ginawa ni former President Rodrigo Roa Duterte. So may point itong si Harry Roque sa kanyang sinabi dito sa issue ng West Philippine Sea at yung mga banat niya kay Trillanes at kay De Lima. So yun lamang ating pag-uusapan. Maraming salamat sa pagtunghay ito sa aking YouTube channel. Please don't forget to like and subscribe for more videos.